Nakaluhod ako sa malamig na marmol na sahig ng mansyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang maingat na pinupunasan ang makapal na putik sa mamahaling sapatos ni Sade. Hindi ko iniinda ang pananakit ng aking mga tuhod o ang panghahapdi ng aking mga palad na babad sa kemikal na panlinis. Dahil ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng aking ama na nasa ospital. I'll frame her for the missing diamonds right after the gala night para hindi na siya makapanhingi pa ng kahit piso sa atin at tuluyan ng mabulok sa kulungan. Rinig kong halahak ni Sade mula sa kabilang linya ng kanyang telepono. Tila ba hindi niya alintanan na narito ako sa paanan niya? Of course, honey. She's just a cockroach I stepped on. Gagamitin ko ang lahat ng mga disenyo niya para makuha ang grand prize. At kapag nakuha ko na ang tropeo, itatapon ko siya na parang basurang walang silbi. Pagpapatuloy niya habang humihigop ng mamahaling wine. Ang kanyang boses ay puno ng kislap ng kasamaan na nakatago sa likod ng kanyang magandang muka. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na karayom na direktang tumutusok sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dugo ang lumalabas, kundi isang nakamamatay na lamig. Ang babaeng ito, na pinagsilbihan ko ng higit sa 5 taon, ang babaeng itinuring kong kaibigan noong kami ay nag-aaral pa, ay ang mismong tao na nagpaplano ng aking pagkawasak. Bola, ano ba? Pingi ka na ba? Isang matinis na boses ang bumasag sa aking iniisip. Ang ina ni Sade, si Aling Rosa, ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang muka ay puno ng pandidire habang nakatingin sa akin. Bakit nakatigil ka riyan? Tapusin mo na yan at bumiretso ka na sa sewing room. Kailangang matapos ang gown ni Sade sa loob ng 24 oras. Huwag mong kakalimutan, ang pamilya ko ang nagbabayad ng bill sa ospital ng tatay mong halos mamatay-matay na. Utang mo sa amin ang hininga niya. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inaasahan nilang makikita ang takot sa aking mga mata, ang pagmakaawa na madalas nilang nakukuha sa akin noon. Ngunit wala silang nakita. Ang aking mukha ay tila isang telang walang tupi, patag, malamig, at walang emosyon. Tapos na po, Aling Rosa, maikli kong sagot. Ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay tuyo at matigas na parang bato. Good. At siguraduhin mong ang bawat tahi ay perpekto. This gala is my daughter's ticket to international fame. Kapag pumalya ka, hindi lang ang tatay mo ang palalayasin ko sa ospital, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyong kumpanya kahit bilang janitor. Banta pa ni Aling Rosa bago niya ako tinalikuran. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Dumiretso ako sa maliit at madilim na sewing room sa dulo ng mansyon. Dito, napapaligiran ako ng mga telang sutla, mga mamahaling bato, at ang mga sketchpad na naglalaman ng aking kaluluwa at pangarap. Tumingin ako sa salamin na nakasandal sa pader. Ang nakita ko ay, hindi na ang bola na laging nakayuko. Ang nakita ko ay, isang babaeng may mga matang nagliliyab sa gitna ng yelo. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa utang na loob. Naniwala ako na, kung magiging mabuti ako, susuklian din ako ng kabutihan. Ngunit sa silid na ito, sa gabing ito, ang paniniwalang iyon ay tuluyan ng namatay. Hindi ako ang biktima rito. Sila ang naging biktima ng sarili nilang kasakiman dahil hindi nila alam na ang taong itinuturing nilang ipis ay siya ring may hawak ng gunting na puputol sa kanilang marangyang buhay. Inabot ko ang gown na halos tapos na. Ito ay isang obra maestra. Isang puting gown na puno ng masalimuot na borda at mga kristal. Hinaplos ko ang tela. Nararamdaman ko ang bawat hibla, ang bawat tahi na dumaan sa aking mga kamay. Ngunit imbes na pagmamahal, isang plano ang nabubuo sa aking isipan. Kinuha ko ang aking maliit na gunting. Hindi ko ito gagamitin para sirain ang gown. Hindi. Masyadong mababaw ang ganong paraan. Gagamitin ko ang aking talino.
Sa ilalim ng bawat tahi ng mga kristal, may isang lihim na sinulid akong inilalagay. Isang tension thread na tila ba matatag, ngunit sa isang malakas na hila sa tamang anggulo. Ang lahat ng palamuti ay babagsak, at ang buong gown ay maglalaho sa harap ng maraming tao. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Shade. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainis habang nakatingin sa kanyang relo. Make it fast, Bola. Ayaw kong may makitang kahit anong mali rito bukas. At nga pala, huwag kang magkakamaling lumabas ng kwartong ito hanggat hindi ko sinasabi. Ayaw kong makita ng mga photographer ang isang katulong na kagaya mo habang sinusukat ko ang gown. Tumingin ako sa kanya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya naintindihan. Huwag kang mag-alala, Shade. Sinisigurado ko na sa gabi ng gala, ang lahat ng mata ay mapupunta sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang atensyong hinding-hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Dapat lang. Mataray niyang sagot bago siya lumabas at padabog na isinara ang pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, inilabas ko ang aking lumang cellphone. Hindi ko tinawagan ang aking ama. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang itinago. Isang tanyag na fashion blogger na kilala sa paglalantad ng mga peking designer sa industriya. Hello? I have something for you. Bulong ko sa telpono. Ang aking mga mata ay nakatitig sa gown na tila ba isang bitag na naghihintay ng biktima. Isang eksklusibong balita tungkol sa tunay na nasa likod ng mga disenyo ni Shade Lopez. Pero kailangan ko ng isang pabor. Gusto kong mapanood ng buong bansa ang pagbagsak ng isang bituin. Ibinaba ko ang telepono at muling humarap sa gown. Ang bawat tusok ng karayom ko ngayon ay may kasamang lason. Hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Gagamitin ko ang bawat sentimetro ng telang ito para itahi ang sarili nilang hukay. Ang katahimikan sa loob ng sewing room ay naputol lamang ng tunog ng paghatak ko sa isang mahabang sinulid. Tila ba, ito ang huling hininga ng aking lumang pagkatao. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa akin habang naglalakad ako sa pasilyo ng St. Jude Medical Center. Sa room 402, nakita ko ang aking ama, si Mang Jose, na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang linen na nakatakip sa kanya. At ang bawat hininga niya ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay madaling maputol. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang kanyang kamay, isang nurse ang lumapit sa akin nang may pag-aalinlangan. Miss Bola, pasensya na po, pero kailangan nating ilipat si Mang Jose sa ward. Tumawag po ang pamilya Lopez. Binawi na po nila ang garanteya para sa private room at sa mga gamot na kailangan para sa dialysis niya ngayong gabi. Ang dugo ko ay tila naging yelo. Hindi ito simpleng pagtitipid. Ito ay isang babala. Isang marahas na paghila sa tanikala ng aking leeg. Hindi pa ako nakakasagot nang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. Suot niya ang kanyang mamahaling telang tostado at ang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng ospital. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na kumalat sa loob ng maliit na silid. Ang pangit tingnan ng tatay mo rito sa ward, hindi ba, Bola? Sabi niya habang tinitingnan ng aking ama ng may halong pandidiri. Imagine, sa koridor lang siya ilalagay, walang aircon, at baka hindi pa siya unahin ng mga doktor dahil wala nang pambayad. Anong kailangan niyo, Aling Rosa? Tanong ko. Ang boses ko ay mababa, walang emosyon. Sapat lamang para marinig niya ang talim sa likod ng bawat salita. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumusuka ng kayabangan. Huwag kang umastang parang hindi mo alam. You think you can give me that cold look? Utang mo sa amin ang buhay ng tatay mo. Sino ba ang kumuha sa kanya sa probinsya nung naghihingalo na siya? Kami. Sino ang nagbayad para sa unang operasyon niya? Kami.
You are nothing but a charity case that we decided to help. Hinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa ng aking ama, sa tabi mismo ng mga gamot na hindi na maibigay sa kanya. Ito ang bagong kontrata. Everything you design, every sketch, every pattern you make for the next 10 years, it all belongs to the Lopez Fashion House. It belongs to Sade. Pipirma ka rito bilang patunay na voluntaryo mong ibinibigay ang intellectual property rights mo sa amin kapalit ng tulong na ibinibigay namin sa pamilya mo. Tiningnan ko ang dokumento. Ito ay hindi kontrata. Ito ay isang sertipiko ng pagkaalipin. Gusto nilang selyuhan ang aking kinabukasan. Gustong nakawin ni Sade ang bawat hibla ng aking talento para sa sarili niyang ambisyon. At kung hindi ako pipirma, tanong ko, habang dahan-dahang kinukuha ang ballpen na nakasabit sa aking bulsa. Ang ballpen na binili ko sa isang surplus shop na may nakatagong digital voice recorder sa loob. Tumawa si Aling Rosa, isang tunog na parang pagkakaskas ng bakal sa semento. Then watch your father die tonight, Bola. Lalabas siya rito na nakabalot sa puting tela. Is that what you want? To be a genius, designer, but a daughter who killed her own father because of pride? Gaslighting. Ito ang kanilang pinakamalakas na sandata. Gusto nilang maniwala ako na ako ang masama, na ako ang walang utang na loob. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalong tumitibay ang aking desisyon. Ang bawat pang-iinsulto niya ay itinatala ng aking ballpen. Bawat banta ay magiging ebidensya ng kanilang coercion. Lumapit ako sa lamesa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga daliri. Tiningnan ko ang aking ama. Patawad, Day. Kailangan kong gawin ito para tuluyan na tayong makalaya sa kanila. Fine, I'll sign, sabi ko. Good girl. Alam ko namang marunong kang tumanaw ng utang na loob, sabi ni Aling Rosa nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Don't worry, kapag nakita ko na ang pirma mo, tatawag ako sa accounting para bayaran ang lahat ng utang nyo rito at bibigyan pa kita ng bonus. Baka mabili mo na ang paboritong prutas ng tatay mo. Inilapat ko ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat letra ng aking pangalan ay tila isang selyo ng kamatayan para sa aking lumang pagkatao. Habang sumusulat ako, naramdaman ko ang mahinang vibration ng ballpen. Isang senyales na maayos na naitatala ang bawat segundo ng usapang ito. Pagkatapos kong pumirma, kinuha ni Aling Rosa ang folder ng mabilis. Tila ba natatakot na baka bawiin ko pa ito? Make sure the gown is finished by tomorrow evening. My daughter deserves to be a star. And you deserve to stay in the shadows where you belong. Humarap siya sa pinto at lumabas nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng kanyang pagsara ng pinto ay yumanig sa buong silid na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen at tiningnan ang maliit na pulang ilaw nito na kumikislap. Ito ang magiging susi ko. Ang kontratang iyon ay walang bisa kung mapapatunayan kong nilagdaan ko ito sa ilalim ng matinding panggigipit at banta. Lumapit ako sa aking ama at hinawakan ang kanyang nangangatal na kamay. Tay, hindi na tayo magtataga sa impyernong ito. Pangako. Hindi ako luluha. Ang mga luha ay para sa mga taong walang plano. At ako, ang bawat tahi, ang bawat disenyo, at ngayon, ang bawat pirma ko, ay bahagi na ng isang malaking bitag na sisira sa imperyo ng mga Lopez. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-text sa numero ng blogger na tinawagan ko kagabi. I have the audio. The contract is signed under duress. Get ready for the biggest expose in Manila's fashion history. 20 oras na akong nakakulong sa silid na ito. Ang tanging nagpapaalala sa akin ng oras ay ang unti-unting paglamlam ng liwanag na nagmumula sa maliit na bintana patungo sa kadiliman ng gabi.
Ang aking mga mata ay namumula na at mahapdi. Tila ba may mga buhangin sa ilalim ng aking mga talukap? Ngunit hindi ko hinahayaang tumigil ang aking mga kamay. Ang bawat tusok ng karayom sa telang sutla ay parang pagbaon ng galit sa aking sistema. Isang tahimik na pag-iipon ng lakas para sa huling pagsabog. Biglang bumukas ang pinto ng malangkatok. Pumasok si Shade, kasunod ang kanyang personal assistant na may hawak na mamahaling camera. Suot niya ang isang makapal na makeup at isang ngiting pilit na pilit. Ang uri ng ngiting inilalaan niya lamang para sa kanyang mga followers sa social media. Oh my God, guys! Look at the progress of my masterpiece! Masayang sabi ni Shad sa harap ng camera, habang hinahaplos ang gown na halos matapos ko na. I've been working day and night for this. Every stitch, every bead, pinagpuyatan ko ito para sa inyo. Art is really a sacrifice, right? Gusto kong masuka. Gusto kong sumigaw at sabihing ang tanging sakripisyong ginawa niya ay ang pagpili ng filter sa kanyang cellphone. Ngunit nanatili akong nakayuko. Ang aking mukha ay nakatago sa likod ng mga hibla ng aking buhok. Bola, lumayo ka muna riyan. You're ruining the frame. Utos ni Shade nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang boses niya, na kanina ay punong-puno ng laming para sa camera, ay biglang naging matigas at mapang-api. Ang dungis mo tingnan, baka mapagkamalan ka pang multo sa video ko. Tumayo ako at lumipat sa madilim na sulok ng kwarto. Pinanood ko siyang mag-post sa tabi ng aking gawa. Kinuha niya ang aking sketchpad at itinuro ang mga drawing ko na tila ba siya ang may akda ng mga iyon. Matapos ang ilang minuto ng pagpapanggap, lumabas na ang kanyang assistant, ngunit nanatili si Shade sa loob. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawa ng mahina. Tingnan mo ito, Bola. Viral na naman ako. Ipinakita niya sa akin ang isang post sa Instagram. Larawan ko yon habang nakasubsob sa lamesa. Mukhang dugyot at pagod na pagod. Ang caption niya, kahit ang katulong namin, inspired sa sipag ko. She insisted on watching me work all night. So sweet. #hardworking designer, #blessed. Ang mga comments ay punong-puno ng pangungutya mula sa aming mga dating kaklase. Poor Bola. Hanggang ngayon ba naman taga-bitbit pa rin siya ni Shade? Sabi ng isa. Ang isa naman ay nag-comment ng, designer wannabe na naging glorified seamstress. What a waste. Huwag kang sasama ang loob, Bola. At least, sikat ka na rin, di ba? Sabi ni Shade bago siya lumabas. Ang kanyang halahak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa muling tumahimik ang paligid. Hindi ko na malaya na nabaon ko na pala ang aking mga kuko sa aking palad. Ang sakit ay nagpaalala sa akin na buhay pa ako, na hindi pa ako tuluyang nilalamon ng dilim. Lumabas ako ng sewing room para uminom ng tubig sa kusina. Ngunit bago pa man ako makarating doon, nakita ko ang driver ng mga Lopez na si Dante sa garahe. Si Dante ay isang lalaking tahimik. May mga matang tila laging may malalim na iniisip. Habang nililinis niya ang kotse, napansin niya ako. Hindi siya ngumiti, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang tingin. Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo, Bola, sabi niya sa mababang boses. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng manibela, ay may mga bakas ng lumang sugat na tila mula sa paghawak ng matatalas na bagay. Ang telang sobrang hinahatak, kalaunan ay napupunit. Kailangan kong matapos ito, Dante. Alam mong nakataya, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Lumapit siya ng bahagya at bumulong. Alam ko ang ginagawa nila sa iyo. Noon, isa rin akong sastre. Sinira ng pamilyang ito ang aking pangalan dahil sa isang disenyong ninakaw nila. Huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Nagulat ako. Hindi ko akalain na may kapareho pala ako ng pinagdadaanan sa loob ng mansyong ito. Bakit ka pa nananatili rito? Dahil ang pinakamagandang tanawin ay ang panunood sa pagbagsak ng isang imperyo mula sa loob. Sagot niya. At sa pagkakataong yon, nakita ko ang isang kislap ng paghihigante sa kanyang mga mata.
Kung kailangan mo ng tulong sa labas, alam mo kung nasaan ako? Bumalik ako sa aking silid na may dalang bagong lakas. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling bahagi ng gown, isang bagay ang napansin ko. Ang mga materyales na ipinilit ni Sade na gamitin para sa lining ng gown ay hindi akma sa tindi ng init ng mga spotlight sa Manila Gala. Ang tela ay synthetic polyester na madaling lumaylay kapag uminit ng husto. Naisip kong sabihin ito sa kanya, ngunit muli kong naalala ang kanyang post sa Instagram. Naalala ko ang mukha ng aking ama sa ospital, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hinayaan ko ang maling tela. Hinayaan ko ang pagkakamali. Dahil alam ko, sa gabi ng gala, hindi lang ang reputasyon niya ang matutunaw sa ilalim ng mga ilaw, kundi ang buong pagkatao na pilit niyang binuo sa kasinungalingan. Kinuha ko ang aking gunting at ipinagpatuloy ang pagtahi. Ngunit bago ko tapusin ang huling bahagi, narinig ko ang isang malakas na pagtatalo sa kabilang kwarto. Si Sade at ang kanyang ina. Hindi pwedeng malaman ng mga judge na wala tayong official business permit para sa koleksyong ito? Sigaw ni Aling Rosa. Ma, stop worrying. Ang mahalaga, makuha natin ang tropeo. Kapag nanalo ako, lahat ng butas sa records natin matatakpan ng pera. Sagot ni Sade. Isang butas. Isang malaking butas sa kanilang plano na hindi ko inaasahang malalaman ko ng ganoon kadali. Hindi lang pala pagnanakaw ng disenyo ang kasalanan nila. May mas malalim pang katiwalian sa likod ng Lopez Fashion House. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-text kay Dante na nasa garahe pa rin. Dante, kailangan ko ng records ng mga supplier nila. Ngayon na. Ang mansyon ng mga Lopez ay nababalot ng ingay ng karanyaan. Kumikinang ang mga malalaking chandelier na tila mga diamanteng nakabitin sa kisame, habang ang bango ng mga mamahaling bulaklak at litson ay humahalo sa amoy ng mga imported na pabango ng mga panauhin. Ngayong gabi, idinaraos ang isang eksklusibong dinner party para sa mga elite ng Manila. At ako, ang babaeng dapat sana ay nagtatapos ng koleksyon, ay sa pilitang pinasuot ng uniforme ng waitress. Bitbitin mo ang tray na yan at siguraduhin mong walang matatapon bola. Utos ni Aling Rosa habang dumadaan sa harap ko. Gusto ni Sade na makita ka ng mga dati mong kaklase para malaman nila kung nasaan na ang rurok ng pangarap mo. Humigpit ang hawak ko sa pilak na tray. Ramdam ko ang bigat ng mga baso ng wine, ngunit mas mabigat ang bawat hakbang ko papasok sa engrandeng dining hall. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakita ko si Sade. Napapaligiran siya ng aming mga dating kaklase sa fashion school. Ang mga taong dati ay humahanga sa aking mga gawa, ngunit ngayon ay nakatingin sa akin nang may halong pangkukutsa at awa. Oh my God, is that Bola? Bulong ng isa sa kanila, sapat na para marinig ko. I heard she dropped out because she couldn't afford the tuition. Look at her now, serving drinks to Sade. Tumawa si Sade. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa aking dangal. Don't be so mean, guys. I hired her because I want to help. In fact, she's my inspiration for my new collection. Right, Bola? Lumapit ako sa kanya para salinan ng kanyang baso. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang kislap ng galit, walang bakas ng luha. Yes, Sade. Inspirasyon mo ako. Sagot ko sa mahinahong tono. Dahil kung wala ako, wala kang maipapakita sa mundo bukas. Saglit na napatigil si Sade. Ang kanyang ngiti ay tila nabasag dahil sa talim ng aking sagot. Hindi niya inaasahan na sasagot ako sa harap ng kanyang mga kaibigan. Para mabawi ang kanyang kontrol, sinadya niyang itabig ang kanyang siko habang nagsasalin ako. Tumalsik ang mapulang likido ng red wine sa aking muka at sa puting unipormeng suot ko. Ang malamig at malagkit na alak ay gumuhit sa aking pisingi. Tila ba isang sariwang sugat? Nanahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng alak mula sa aking baba patungo sa sahig. Oops!
So sorry, Bola. My hand slipped, sabi ni Sade, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Look at you, you're a mess, just like your life. Inaasahan nila na ako ay tatakbo palabas habang umiiyak. Inaasahan nila na luluhod ako at hihingi ng paumanhin. Ngunit dahan-dahan kong inilapag ang tray sa lamesa. Kinuha ko ang isang puting napkin at marang pinunasan ng aking muka. Pagkatapos, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Sade at numiti. Isang mapait, malamig, at nakakatakot na ngiti. Salmiento, Sade, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Salamat sa paalala kung gaano kadumi ang bahay na ito. Ang mansa sa damit ko, madaling laban. Pero ang mansa sa kaluluwa mo? Kahit anong mahal na wine ang itapon mo, hinding-hindi na mabubura. Natahimik ang lahat. Ang mga dating kaklase namin ay nagkatinginan. Tila ba nakaramdam ng biglaang takot sa aura ko? Namutla si Sade. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig sa galit o baka sa hindi maipaliwanag na pangamba. Anong sabi mo? How dare you? Sigaw ni Sade. Tatayo na sana siya para syaktan ako, ngunit mabilis akong tumalikod. Tapos na ang serbisyo ko rito. Babalik na ako sa sewing room para tapusin ang masterpiece mo. Sabi ko nang hindi lumingon. Enjoy your party, Sade, habang may oras ka pa. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, ramdam ko ang titig ni Sade sa aking likuran. Alam ko na, nagsisimula na siyang maghinala. Ang aking sobrang katahimikan, ang aking kawalan ng takot. Ito ay hindi natural para sa isang taong biktima ng pang-aapi. Pagpasok ko sa sewing room, agad kong nilock ang pinto. Hinubad ko ang maruming uniforme at itinapon ito sa sulok. Hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay hustisya at ang bawat patak ng alak na itapon nila sa akin ay magsisilbing gasolina para sa apoy ng aking paghihigante. Umupo ako sa tapat ng makina, ngunit bago ko pa man mahawakan ng tela, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ilalim ng mga tumpok ng sinulid. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Hello? Bola, isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi ito si Dante. Ang boses na ito ay mas malalim, mas formal, at tila may awtoridad. Nakuha ko ang mensahe mo mula sa blogger. Ako ang abogado na tumutulong sa mga biktima ng intellectual property theft. May hawak din akong dokumento na magpapatunay na ang pamilya Lopez ay sangkot sa money laundering gamit ang kanilang fashion house. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Sino ka? Isang kaibigan na gustong makitang gumuho ang mga mapang ape. Bukas, sa Manila Gala, kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Ang lahat ay nakahanda na. Siguraduhin mong maisusuot ni Sade ang gown na iyon. Nakahanda na ang lahat, sagot ko, habang nakatingin sa puting gown na tila ba isang kumunoy na hihila kay Sade pababa sa hukay. Mabuti, magkita tayo sa backstage bago magsimula ang palabas. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa mansyong yan, Bola, lalo na kay Dante. Pinatulan ko ang tawag at naiwan akong nakatulala. Huwag magtitiwala kay Dante? Bakit? Si Dante na nagbigay sa akin ng impormasyon. Si Dante na naging kakampi ko sa loob. Siya ba ay isa ring espiya ng mga Lopez? Ang hinala ay parang isang bagong sinulid na pumasok sa aking plano, na nagpapakomplikado sa bawat tahi. Ngunit isa lang ang sigurado. Bukas, sa ilalim ng mga spotlight ng Manila Gala, may isang taong babagsak. At sisiguraduhin kong hindi ako iyon. Ang gabi ay tila isang itim na telang bumabalot sa buong mansyon. Siksik sa mga lihim na hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa loob ng madilim na sewing room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa aking lamesa. Hawak ko ang aking cellphone. Tinitingnan ang mensahe mula sa misteryosong abogado. Huwag magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Dante. Ang babalang iyon ay tila isang tinik na bumaon sa aking isipan. Si Dante,
na nag-alok ng tulong, na nagpakita ng malasakit. Siya ba ay isang pain lamang na inilagay ng mga Lopez para hulihin ang bawat pagkakamali ko? Sa mundong ito ng mga mararangyang traidor, ang katotohanan ay mas madulas pa sa telang sutla. Narinig ko ang marahang pagpihit ng doorknob. Pabilis kong itinago ang cellphone sa ilalim ng mga tumpok ng lace. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Dala ang isang maliit na tray ng pagkain at isang makapal na envelope. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila isang aninong sanay sa kadiliman. "Hindi ka pa rin tumitigil, Bola," sabi niya sa mababang boses. Inilapang li ang pagkain sa tabi ko. "Kailangan mong kumain kung gusto mong makitang gumungo sila bukas." Tumingin ako sa kanya, sinusuring mabuti ang bawat galaw ng kanyang mga mata. "Bakit mo ito ginagawa, Dante? Ano ang mapapala mo sa pagtulong sa akin?" Napatigil siya ng sandali. Ang liwanag ng lampara ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha, na nagpapakita ng isang luma at malalim na pilat sa malapit sa kanyang tenga. "Sabi ko sa'yo, sinira nila ang buhay ko. Ang makita silang hila-hila sa putik ay sapat na kabayaran para sa 10 taon kong pananahimik bilang kanilang aso." Inabot niya sa akin ang envelope. "Yan ang records ng mga supplier na hiningi mo. Makikita mo riyan ang mga resibong pineke ni Aling Rosa. Gumagamit sila ng mga shell companies para itago ang perang galing sa hindi malamang pinagmulan. Ang fashion house na ito ay isang malaking labandera ng maruming pera." Kinuha ko ang envelope, pero hindi ko muna ito binuksan. May tumawag sa akin kanina, isang abogado. Sabi niya, "Huwag daw akong magtitiwala sa'yo." Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. "Ang abogadong yon, si Attorney Valdez ba? Mag-ingat ka sa kanya, Bola. Siya ang dating abogado ng mga Lopez na tinanggal dahil sa pangungurakot. Gusto niya lang makuha ang records na hawak mo para ma-blackmail niya sina Aling Rosa. Hindi siya interesado sa hustisya mo." Nagkagulo ang aking isipan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang tunay na kakampi? At sino ang nanggagamit? Ngunit sa gitna ng pagkalito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Sa laban na ito, ako lang ang tanging sundalo na maaari kong pagkatiwalaan ng buo. Gagamitin ko silang lahat. Ang impormasyon ni Dante at ang koneksyon ng abogado hanggang sa makuha ko ang gusto ko. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng kaya mong makuha, Dante," sabi ko ng may malamig na determinasyon. "At ako na ang bahala kung paano ito gagamitin." "Matalino ka talaga," bulong niya. "Ganyan ang kailangan mo para mabuhay sa gubat na ito." Bago pa man siya makapagsalita muli, narinig namin ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Ang tunog ng mga alahas na nagbabanggaan ay sapat na para malaman kong si Sade ang dumarating. Mabilis na lumipat si Dante sa gilid, na kunwaring nag-aayos ng mga box ng tela. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Sade, suot ang kanyang silk robe, ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Bola! Bakit ang tagal mong tapusin ang sleeves ng gown? At ikaw, Dante, anong ginagawa mo rito sa oras na ito?" "Pinahatid po ni Aling Rosa ang mga dagdag na beads para sa bodice, ma'am." Kalmadong sagot ni Dante habang nakayuko. Lumapit sa akin si Sade at hinablot ang aking braso. "Siguraduhin mo lang na hindi ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa driver, Bola. You're just a worker here. Don't forget your place." Tumingin siya sa lamesa at napansin ang envelope na nasa ilalim ng aking kamay. "Ano yan?" Tila huminto ang tibok ng puso ko. Ang hangin sa silid ay naging siksik at mahirap hingahin. Dahan-dahan niyang inabot ang envelope. Ang kanyang mga kuko na may pulang polish ay tila mga galamay na handang sumakal sa aking plano. Yan po ba?" Mabilis kong sagot. Ang boses ko ay walang bahid ng kaba. "Yan po ang mga reference photos ng mga international designers na pinapagawa niyo sa akin.
Gusto ko lang siguraduhin na makuha ko ang vibe na gusto nyo para bukas. Napatigil si Shade. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng kayabangan. Good. Make sure it looks expensive. Ayaw kong magmuhang basahan ang susuotin ko sa harap ng mga investors. Pinitawan niya ang envelope nang hindi binubuksan. Pagkatapos, tumingin siya sa akin nang may mapanuring tingin. Bukas na ang gala, Bola. Kapag nagtagumpay ako, baka payagan kitang manood sa gilid ng stage para makita mo kung paano maging isang tunay na reyna. Hihintayin ko ang sandaling yon, Shade. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sinisiguro ko sa'yo, hinding-hindi mo makakalimutan ang gabing bukas. Nang makaalis si Shade, naramdaman ko ang pagdaloy ng malamig na pawis sa aking likuran. Muntik na. Isang pagkakamali na lamang at ang lahat ng aking pinaghirapan ay maglalaho na parang usok. Humarap ako kay Dante. Kailangan ko nang ipadala ang mga ito sa blogger, na yun na. Gawin mo na, sagot ni Dante. Ang oras ay hindi na natin kakampi. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng records ng money laundering at ang kontratang nilagdaan ko sa ilalim ng banta. Ipinadala ko ito sa aking contact, kasama ang isang maikling mensahe. Ang lason ay handa na. Hintayin ang hudyat ko sa gitna ng catwalk. Habang pinapanood ko ang send bar sa aking screen, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Ang bawat pang-aapi, ang bawat sampal, at ang bawat patak ng alak na itinapon nila sa akin ay nagbunga na. Bukas, ang mansyon na ito ay hindi na magiging kulungan ko, kundi ang magiging abo ng kanilang karangyaan. Inabot ko ang karayom at sinimulan ang huling tahi sa gown ni Shade. Ang tension thread ay maayos na nakalagay. Naghihintay na lamang ng isang malakas na hila para maging sanhi ng pinakamalaking kahihiyan sa kasaysayan ng Manila fashion. Ang liwanag ng dambuhalang flat-screen TV sa sala ng mga Lopez ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa akin habang naglilinis ako sa sulok. Naroon si Shade, nakaupo sa isang tanyag na talk show, suot ang isang simpleng puting bestida na nagmumukha siyang isang anghel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, isang perpektong acting para sa milyon-milyong manonood. Bola is more than just an employee to us, sabi ni Shade, habang pinupunasan ang isang peking luha sa kanyang pisingi. She's like a sister. Nung nawalan siya ng pambayad sa school, hindi kami nag-atubiling patuluyin siya rito. My heart breaks for her family's situation, kaya naman isinama ko siya sa creative process ng aking collection. Gusto ko siyang bigyan ng boses, ng pagkakataon na makabangon. Isang matinding pagbaliktad ng sikmura ang naramdaman ko. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang lason na binalot sa asukal. Ang pagkakataon na sinasabi niya ay ang pagkulong sa akin sa loob ng 24 oras. Ang pagnanakaw sa aking pagkatao at ang paggamit sa sakit ng aking ama para busalan ng aking bibig. How inspiring, Shade! Sagot ng talk show host na tila ba nakuha rin ng manipulasyon. Ang isang mayamang tagapagmana na may gimintuang puso. You are the true face of modern Filipina fashion. Pinatay ni Aling Rosa ang TV nang may malapad na ngiti. Oh, narinig mo ba yun, Bola? Sikat ka na. Pinag-uusapan ka na sa buong bansa bilang ang kaawa-awang kapatid ni Shade. Dapat kang magpasalamat dahil binigyan ka namin ng ganyang klaseng image. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatitig sa itim na screen ng TV. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan para hindi ko sila masunggaban sa leeg. Ang bawat papuri sa kanila ay isang hakbang palapit sa bangin na ako mismo ang naghukay. Nang dumating si Shade mula sa studio, ang kanyang aura ay punong-puno ng kayabangan. Pumasok siya sa sewing room kung saan mainat kong inililigpit ang aking mga gamit. May dala siyang isang piraso ng papel, ang aking huling sketch. Isang disenyo na hindi para sa koleksyon niya, kundi ang pangarap kong gown para sa sarili kong pagtatapos
na hinding-hindi na nangyari. Ano ito, Bola? Nanaginip ka na naman? Tanong niya habang tinitingnan ang sketch ng may pandidire. You think you have the right to dream while you're under my roof? Bago pa ako makakilos, dahan-dahan niyang hinawakan ng papel. Ang tunog ng pagkapunit ng sketchpad ay tila isang huling hiling na pinapatay. Pinagpira-piraso niya ang aking pangarap at itinapon ang mga ito sa sahig. Tila ba mga basurang walang halaga. Wala kang kinabukasan sa labas ng mansyong ito, Bola. Bulong niya. Ang kanyang muka ay malapit sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mapang-aping tagumpay. You are my shadow. Shadows don't wear gowns. Shadows don't win awards. You are here to serve the light. And I am the sun. Nang makaalis siya, lumabas ang aking ama mula sa kabilang silid. Bit-bit ang kanyang swerong nakakabit sa bakal. Nakita niya ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubok ang abutin ang mga punit-punit na papel sa sahig. Bola, anak, Pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay basag sa matinding emosyon. Huwag mo no tayong tiisin. Lalabas na tayo rito. Kahit mamatay ako sa kalsada, huwag ka lang nilang babuyin ng ganyan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang aking balat, ngunit ang aking puso ay tila isang kumukulang bulkan. Tay, makinig kayo. Ang mataas na lipad, masakit ang bagsak. Hayaan niyo silang lumipad sa pinakamataas na ulap ngayong gabi. Hayaan niyo silang maniwala na sila ang nanalo. Inangat ko ang kanyang muka at tiningnan siya ng may kakaibang seryosong tingin. Ang bawat piraso ng papel na pinunit niya ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Hindi tayo aalis na luhaan, Tay. Aalis tayo rito habang pinapanood silang sumasamo sa atin. Eksakto sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng balita ang umalingaw-ngaw mula sa radio sa kusina. Breaking news. Inanunsyo na ng Manila Fashion Gala Committee na si Shade Lopez ang magiging main feature ng gabi. Ang kanyang koleksyon na tinatawag na Angels of Mercy ay inaasahang magpapanalo sa kanya ng pinakamataas na parangal. Ang buong fashion world ay naghihintay na sa pagbubukas ng kurtina bukas ng gabi sa Cultural Center of the Philippines. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Angels of Mercy. Anong klaseng irony? Kinuha ko ang aking cellphone at nakita ang isang bagong mensahe mula sa aking contact sa media. Everything is set, Bola. Ang live broadcast bukas ay hindi lang sa loob ng hall. Ipapalabas din ito sa lahat ng malalaking screen sa Makati at Manila. Walang taka si Shade. Siguraduhin mong maisusuot niya ang gown. Hinarap ko ang aking ama at marahan siyang hinalikan sa noo. Tay, matulog na kayo. Bukas ay ang huling araw na maridinig niyo ang pangalang Lopez bilang mga Panginoon. Dahil bukas, ang katotohanan ay lulutang na parang bangkay sa gitna ng dagat. Bumalik ako sa sewing room. Tiningnan ko ang gown na nakasabit sa mannequin. Kumikinang ito sa ilalim ng buwan. Tila ba isang bitag na gawa sa bilyon-milyong kristal? Shade, ang yabang mo ang magiging dulo mo. Ang bawat tahi ko, ang bawat tension thread na inilagay ko ay handa ng bumigay. Isang huling gabi na lamang. Isang gabi ng pagtitiis bago ang pagsabog ng katarungan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila siksik sa kuryente. Isang babala na ang langit ay nakahanda ng bumagsak. Bukas na ang Manila Gala. Sa gitna ng sewing room, nakatayo ang mannequin na suot ang gown. Isang mapanlinlang na obra maestra, nagawa sa puting sutla at bilyon-milyong kristal. Ito ang magiging trono ni Shade. Ngunit para sa akin, ito ang kanyang magiging bilangguan. Dahan-dahan kong hinawakan ang isang manipis at halos hindi makitang sinulid sa bandang balikat ng gown. Ito ang final thread. Isang malakas na hila lamang sa bahaging ito. Habang suot ang damit,
At ang lahat ng tahi na nagdurugtong sa bodice at sa palda ay sabay-sabay na bibigay. Ang bigat ng mga kristal ang mismo ang hihila sa tela pababa. Ang kahihiyang ito ay hindi lamang basta aksidente. Ito ay isang masining na pagguho. Bumukas ang pinto. Pumasok si Shade, suot ang kanyang mamahaling robe. Ang muka ay punong ang kislap ng tagumpay na tila bahawak na niya ang buong mundo. Lumapit siya sa gown at hinaplos ito ng may kasakiman. Perfect, bulong niya. Ang kanyang tinig ay parang haplos ng ahas. Bukod sa tropeo, sisiguraduhin kong ang lahat ng malalaking kumpanya sa Paris at New York ay tatawag sa akin pagkatapos nito. Magiging reyna ako ng industriyang ito, Bola. At ikaw? Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping awa. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa ibabaw ng aking lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay sapat na para malaman kong puno ito ng pera. Narito ang kalahating $1,000,000, sabi niya habang nakataas ang isang kilay. Isang regalo para sa iyo at sa tatay mo. Pagkatapos ng gala bukas, may flight ka patungong probinsya sa madaling araw. Gusto kong mawala ka na sa paningin ko. Hinding-hindi ka nababalik sa Manila. Hinding-hindi mo sasabihin sa kahit kanino na may kinalaman ka sa koleksyong ito. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa katahimikan mo at sa buhay ng tatay mo. Tiningnan ko ang envelope. Pagkatapos, tumingin ako sa kanya ng may malamig at kalmadong ekspresyon. Walang galit, walang pasasalamat. Kalahating milyon para sa 10 taon kong pangarap. Tanong ko, ang boses ko ay kasing patag ng sahig. Masyado mo namang minaliit ang halaga ng sarili mong tagumpay, Shade. Hindi ba't ang tropeong makukuha mo bukas ay nagkakahalaga ng higit pa sa perang ito? Napatigil siya. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Huwag kang maging matakaw, Bola. Isang katulong ka lang na pinulot sa putek. Be grateful na binibigyan pa kita ng paraan para makapagsimula uli sa probinsya. Tanggapin mo ang pera at lumayas ka ng may kaunting dangal na natitira. Dangal? Muling pag-uulit ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang dangal ay hindi binibili, Shade. Ipinaglalaban ito. Pero huwag kang mag-alala. Tatanggapin ko ang lahat ng ibinibigay mo sa akin na yung gabi. Dahil bukas, wala ka nang maibibigay kahit kanino, maging ang sarili mong pangalan. Anong ibig mong sabihin? Mabilis niyang tanong. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Ang ibig kong sabihin ay, ang bukas ay magiging isang gabi ng katotohanan. Sagot ko ng may misteryosong ngiti. Isusuot mo ang gown na ito, lalakad ka sa harap ng maraming tao, at doon mo malalaman kung ano ang tunay na halaga ng bawat tahi na ginawa ko. Bago pa siya makasagot, isang mabilis na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isang maid, hingal na hingal, at may hawak na isang itim na sobre. Ma'am Sad, may nag-iwan po nito sa gate. Para sa inyo raw po. Urgent! Kinuha ni Shade ang sobre ng may pagtataka. Pagbukas niya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mapuputing pisngi ay biglang nawala ng kulay. Ang papel na hawak niya ay nanginginig kasabay ng kanyang mga daliri. This is impossible, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa gulat habang binabasa ang nilalaman ng sulat. Anong problema, Shade? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang kanyang unti-unting pagguho sa harap ko. May nakita ka bang multo mula sa nakaraan? Hindi siya sumagot. Mabilis niyang tinupi ang papel at isinilid sa loob ng kanyang robe. Tumingin siya sa akin ng may halong takot at matinding poot. Wala kang kinalaman dito. Siguraduhin mo lang na handa ang gown bukas. Kapag may nangyaring mali, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, halos matisod sa sarili niyang mga paa. Naiwan akong mag-isa sa silid kasama ang gown at ang malamig na katahimikan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Dante
nakuha na niya ang sulat. Nagsisimula na silang magkagulo. Handa na ba ang transportasyon para sa tatay ko? 1 segundo lang ang lumipas, dumating ang sagot. Nasa labas na ang ambulansya sa likod ng mansyon. Sa sandaling magsimula ang gala bukas, ligtas nang makakaalis ang tatay mo patungo sa ligtas na lugar. Wala na silang magiging hawak sa'yo, Bola. Oras na para bawiin ang lahat. Huminga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ang kalahating ₱1,000,000 na iniwan ni Shade sa lamesa, gagamitin ko yon para sa pagpapagamot ng tatay ko sa ibang ospital. Malayo sa kamandag ng mga Lopez. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa gown. Bukas, sa harap ng buong bansa, ang puting sutla na ito ay magiging isang sumpa. Shade, akala mo ay nabili mo na ang lahat, pero hindi mo alam na ang pinakamahal na bagay na kukunin ko sa'yo ay hindi pera, kundi ang iyong kalayaan. Ang gabi ay lumipas na may kasamang matinding kaba. Ngunit sa likod nito ay ang tamis ng nalalapit na tagumpay. Nakatayo ako sa madilim na sulok ng backstage ng Cultural Center of the Philippines, kung saan ang amoy ng hairspray at mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Sa labas, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga elite ng Manila, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang mapanuring katahimikan ng mga international fashion critics. Ito ang gabing dapat para sa akin. Ngunit suot ko pa rin ang itim na uniforme ng mga staff, habang si Shade ay nakatayo sa harap ng malaking salamin, tila isang reynang handang sumakop sa mundo. Don't look at me with those eyes, Bola. Remember your place. You are just the dirt under my heels. Asik ni Shade habang inaayos ang dulo ng kanyang gown. Tumingin siya sa akin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot at kayabangan. Kapag lumabas ako riyan, ako ang magiging muka ng Philippine fashion. At ikaw, mananatili kang anino. Isang multo na walang pangalan. Tapos na ang paghihintay, Shade. Sagot ko nang may kakaibang kalamigan sa boses. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang inayos ang final thread sa kanyang balikat, ang sinulid na magsisilbing mitsa ng kanyang pagbagsak. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng hiling mo. Ngayon, oras na para tanggapin mo ang tunay na premyo ng iyong kasakiman. Get out of here. You're ruining my mood. Pagtataboy niya sa akin. Isang mapanuringing iti ang sumilay sa aking mga labi bago ako dahan-dahang lumabas ng dressing room. Nagsimula ang tugtog. Isang dramatikong musika na yumanig sa buong hall. Isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang mga disenyong pinagpuyatan ko sa ilalim ng banta at sipa. Ang mga tao ay nagpapalakpakan. Ang mga flash ng kamera ay tila bilyon-milyong bituin na kumukurap. At sa huli, lumabas si Shade bilang main feature. Lalakad siya sa dulo ng catwalk ng may buong yabang. Ang puting gown ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang spotlight. Ngunit sa gitna ng kanyang pagrampa, ang dambuhalang LED screen sa likod niya ay biglang nag-iba ng kulay. Nawala ang pangalan ni Shade Lopez. Sa halip, isang video ang biglang nag-play. Ang buong hall ay binalot ng isang nakabibiing katahimikan nang umalingaw-ngaw ang boses ni Shade sa bawat sulok ng auditorium. She's just a cockroach I stepped on. Gagamitin ko ang lahat ng mga disenyo niya. Sisiguraduhin ko na mabulok siya sa kulungan. Sumunod ang boses ni Aling Rosa, malinaw at nakakapanghilakbot. Watch your father die tonight, Bola. Pipirma ka rito bilang patunay na voluntaryo mong ibinibigay ang intellectual property rights mo sa amin. Nakita ko ang paninigas ni Shade sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay biglang napalitan ng isang anyo ng matinding takot at kahihiyan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga critics ay nagtayuan, at ang mga kamera ay hindi na sa gown nakatutok, kundi sa kanyang nanginginig na katawan. What is this? Patayin niyo yan! Stop the video! Sigaw ni Shade.
Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Habang sinusubukan niyang tumalikod para tumakas, mabilis kong hinila ang nakatagong dulo ng tension thread mula sa gilid ng kurtina. Ang mahina at halos hindi marinig na pagkapunit ng sinulid ay naging hudyat ng kanyang huling pagkawasak. Ang bodice ng kanyang gown ay biglang bumigay. Dahil sa bigat ng bilyon-milyong kristal na itinahi ko, ang buong palda ay unti-unting lumaylay at bumagsak sa sahig ng catwalk. Naiwan si Sade na halos walang saplot sa harap ng buong elite society ng Manila, sa harap ng mga kamera na naka-live broadcast sa buong bansa. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga manonood. Ang kahihiyan ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang paghubad sa kanyang pekeng pagkatao. Sa sandaling yun, lumakad ako palabas ng backstage. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang babaeng tunay na may-ari ng bawat disenyong nakikita nila. Suot ko ang itim na bestida na pinunit ni Sade noon. Ngunit maingat ko itong binuo muli gamit ang gintong sinulid. Isang simbolo ng aking pagbangon mula sa pagkawasa. Lumapit ako kay Sade, na ngayon ay nakasalampak sa sahig. Sinusubok ang takpan ang kanyang katawan gamit ang mga basahan ng kanyang sariling kayabangan. Tiningnan ko siya ng may matinding awa at walang hanggang lakas. Ang katotohanan ay hindi kayang balutin ng kahit anong mahal na tela, Sade. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall dahil sa mic na nakakabit sa aking dibdib. Ipinapasa ko na sa iyo ang lahat ng utang na loob na sinasabi mo. Ngayong gabi, ikaw naman ang mabaon sa utang sa buong mundo. Humarap ako sa madla, sa mga taong kanina ay pumapalakpak sa isang magnanakaw. Ang pangalan ko ay Bola, at ang koleksyong nakikita nyo ay ang kwento ng aking paglaya. Isang nakabibinghing palakpakan ng yumanig sa Cultural Center of the Philippines. Hindi para sa gown, hindi para sa kinang, kundi para sa katarungang sa wakas ay naitama. Nakita ko ang mga pulis na pumasok sa hall para dakpin si Aling Rosa sa likod ng stage dahil sa mga dokumento ng money laundering na ipinadala ko. Ang Imperyong Lopez ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa harap ng mga taong dati ay sinasamba sila. Ang aking ama ay ligtas ng nakalabas ng mansyon kasama si Dante. Wala na silang hawak sa akin. Sa ilalim ng mga spotlight, naramdaman ko ang tunay na init ng tagumpay. Hindi ito dahil sa pera o sa katanyagan, kundi dahil sa wakas. Ang ipis na tinapaktapakan nila ay muling lumipad bilang isang agila. Ang gabi ng Manila Gala ay hindi nagtapos sa palakpakan. Nagtapos ito sa tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Aling Rosa. Habang hila-hila siya ng mga awtoridad palabas ng Cultural Center, ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga tanikalang nagpapaalala sa kanyang mga kasalanan. Wala na ang mapang-aping matrona. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng putlang-putla at nanginginig sa takot. Sa gitna ng backstage, nakaupo si Sade sa sahig, balot ng isang telang ipinahiram ng isang staff. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mukha, tila mga itim na luha ng isang bumagsak na anghel. Nang makita niya akong papalapit, sinubukan niyang tumayo at sugurin ako. Ngunit ang kanyang panghihina ay mas matindi kaysa sa kanyang galit. Inahas mo ako, Bola! Ninakaw mo ang gabi ko! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, ganito ang isusukli mo? Wala kang utang na loob. Tumigil ako sa harap niya. Hindi ako yumuko. Hindi rin ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na katwiran. Ang tingin ng isang taong tapos na sa lahat ng laro. Ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may loob, Sade. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang ginawa niyo ay hindi tulong, kundi pamumuhunan sa sarili niyong kasakiman. Ginamit niyo ang buhay ng tatay ko para gawin akong alipin. Ngayong gabi, hindi ko ninakaw ang moment mo. Ibinalik ko lang sa iyo
ang lahat ng duming itinapon mo sa akin. Hindi pa tapos ito. Ididemanda kita. Akin ang kontratang pinirmahan mo. Pagbabanta niya, habang sinusubukang ayusin ang kanyang sarili sa harap ng mga kamera na patunay na kumukuha ng litrato mula sa malayo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kontratang iyon? Kasama na yon sa mga ebidensyang hawak na ng mga pulis. Ang pagpirma sa ilalim ng banta o coercion ay walang bisa sa batas. At ang boses mo sa video kanina? Yon ang magiging huling pako sa karir mo. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga huling pagsusumamo. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, sinalubong ako ng isang kawan ng mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay daan sa aking bagong landas. Miss Bola, anong plano mo ngayong napatunayan mong ikaw ang tunay na designer? Tanong ng isa. Magtatayo po ba kayo ng sariling fashion house? Tanong pa ng isa. Humarap ako sa kanila ng may dignidad. Plano kong bawiin ang bawat sandaling ninakaw sa akin. Ang fashion ay hindi tungkol sa hinangang mga kristal, kundi tungkol sa integridad ng taong gumagawa nito. Bukas, ang pangalang Bola ay hindi na magiging anino. Sa labas ng gusali, naghihintay si Dante sa tabi ng isang itim na sasakyan. Doon, sa loob, nakita ko ang aking ama, nakaupo, maayos ang hitsura, at may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Mabilis akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Ang bawat hirap, ang bawat pasakit na tinuos ko sa mansyon ng mga Lopez ay naglaho sa init ng yakap na yon. Ligtas na tayo, Tay, bulong ko. Tumingin ako kay Dante. Salamat, Dante. Pero kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Attorney Valdez. Eksakto sa sandaling yon, isang mamahaling kotse ang huminto sa harap namin. Bumaba si Attorney Valdez, ang lalaking tumawag sa akin, at nagbabala laban kay Dante. May dala siyang folder at isang mapanuring ngiti. Congratulations, Bola! Napakahusay ng iyong performance, sabi niya habang iniaabot ang folder. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga records ng money laundering. Ibigay mo na sa akin ang orihinal na kopya para maasikaso ko na ang kaso laban sa mga Lopez. Napansin ko ang bahagyang padhigpit ng hawak ni Dante sa kanyang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit bago pa sila makakilos, inilabas ko ang aking cellphone at nagplay ng isang bagong recording. Ang usapan namin ni Attorney Valdez kagabi. Alam ko ang laro mo, Attorney, sabi ko, habang pinapakita ang screen ng cellphone sa kanya. Gusto mo lang ang records para i-blackmail ang mga business partners ng mga Lopez at makuha ang kanilang mga shares. Hindi ka naghahanap ng katarungan. Naghahanap ka lang ng bagong mapagsasamantalahan. Namutla si Attorney Valdez. Ang kanyang maskara ng pagiging formal ay biglang naglaho. Huwag kang magmalinis, Bola. Kailangan mo ako para sa legal na laban na ito. Hindi na, sagot ko. Ipinadala ko na ang lahat ng orihinal na dokumento sa National Bureau of Investigation bago pa magsimula ang gala. Hindi ako nagtitiwala sa kahit kanino sa inyo ni Dante nung una, pero si Dante, dinala niya ang tatay ko sa ligtas na lugar nang walang hinihinging kapalit. Ikaw, dokumento agad ang hinahanap mo. Tumingin ako kay Dante na ngayon ay bahagyang nakangiti. Dante, pasensya na kung pinagdudahan kita. Pero kailangan kong maging sigurado. Naintindihan ko, sagot ni Dante. Sa mundong ito, ang pagiging maingat ang tanging paraan para mabuhay. Humarap uli ako kay Attorney Valdez. Makaalis ka na, Attorney? Bago pa dumating ang mga pulis para tanungin ka tungkol sa pakikipagsabuatan mo sa mga Lopez noon. Mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan si Valdez at humarurot palayo. Naiwan kaming tatlo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam ko ang malayang pagdaloy ng hangin sa aking bagong buhay. Ang toreng ginto ng mga Lopez ay tuluyan ng gumuho. Ang mga ari-ariya nila ay naka-freeze na. Ang kanilang pangalan ay nadungisan na sa buong mundo. At si Shade,
Si Sade ay naging biktima ng sarili niyang bitag. Kinuha ko ang kamay ng aking ama at sumakay sa sasakyan. Dante, dalhin mo kami sa pinakamalayo sa lugar na ito. Gusto ko nang simulan ang unang araw ng aking kalayaan. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan ko ang cultural center sa huling pagkakataon. Isang yugto na ang natapos. Ngunit para kay Bola, ang tunay na disenyo ng aking tagumpay ay kasisimula pa lamang. Ang tibok ng mga makina sa loob ng aking bagong atelier ay tila isang maayos na kanta. Isang ritmo ng tagumpay na hindi na dinidiktahan ng takot. 3 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Manila Gala. Ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng dekalidad na telang seda ay pumapalit na sa masangsang na amoy ng antiseptiko at alikabok ng lumang mansyon. Ang Atelier Bola ay hindi lamang isang gusali. Ito ang banga ng aking mga pangarap na sa wakas ay malayang humihinga. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot ang isang asul na power suit na ako mismo ang nagdisenyo. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng pagod. Ako na ngayon ang CEO ng sarili kong kumpanya, ang tagapagtatag ng isang brand na kinikilala na sa buong Asia. Miss Bola, handa na po ang lahat para sa ating press launch bukas, sabi ni Dante habang pumapasok sa aking opisina. Hindi na siya suot ang uniforme ng driver. Ngayon, siya na ang aking operations manager, suot ang isang formal na barong na nagpapakita ng kanyang tunay na danggal. Ang mga international buyers ay kumpirmadong darating. Ang katarungan ay hindi lang natin nakuha sa korte, kundi pati na rin sa merkado. Salamat, Tante. Pero kumusta ang huling balita tungkol sa kanila? Tanong ko, habang inaayos ang mga folder sa aking lamesa. Bago pa makasagot si Dante, narinig namin ang isang kaguluhan sa labas ng pintuan. Ang matinis na boses ng isang babae ay nanghingibabaw, sumisigaw ng aking pangalan. Ang tunog ng pagtulak sa mga security guard ay sapat na para malaman kong may isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok ang isang babaeng halos hindi ko na makilala. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila naging tuyot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang damit ay luma at may mga mansa. Si Sade. Wala na ang kislap ng isang heiress. Ang natira na lamang ay ang anino ng isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasamaan. Bola! You can't do this to me! Sigaw ni Sade. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit sa akin. Naka-freeze ang lahat ng accounts namin! Kinuha ng bangko ang mansyon. Si Mama ay nasa kulungan at naghihingalo. You have everything now. Maawa ka naman kahit kaunti lang. Hindi ako tumayo mula sa aking upuan. Tiningnan ko siya ng may matinding katahimikan. Ang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sampal. Maawa? Pag-uulit ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Sade, nung nakaluhod ako sa paanan mo at pinupunasan ang sapatos mo habang pinaplano mo ang pagkawasak ko, naisip mo ba ang awa? Nung pinunit mo ang sketches ko at hinayaan mong maghingalo ang tatay ko sa koridor ng ospital, nasaan ang awa mo? I was young, I was stupid, padadahilan niya habang lumuluha ng madugo. Please, Bola, kahit bilang tagatahilang sa atelier mo, tatanggapin ko. Kailangan ko lang ng pera para sa abogado ni Mama. We're family, right? Magkabata tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Family? Ang pamilya ay hindi nagtatangkang pumatay ng dangal ng kapwa. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Sapat para mapaatras siya. Kinuha ko ang isang piraso ng tilang scrap mula sa aking lamesa at inihulog ito sa sahig, sa tapat ng kanyang mga paa. Tingnan mo yan, Shade. Yan ang halaga mo sa akin na yon. Isang pirasong basahan. Sabi ko nang walang bakas ng galit, kundi purong katotohanan.
Hindi kita idedemanda pa ng higit sa ginawa ng batas. Hindi kita sasaktan. Dahil ang pinakamalupit na parusa para sa iyo ay hindi ang mabulok sa kulungan, kundi ang mabuhay sa mundo kung saan kailangan mong panuurin ang bawat tagumpay ko habang ikaw ay wala ng kahit ano. You're a monster! Bulyaw niya. Ang kanyang desperasyon ay nauuwi sa pagwawala. No, Shade. I am a professional. Sagot ko. Dante, ilabas mo na siya. At tawagan ng security na huwag na siyang hahayaang makatapak kahit sa parking lot ng kumpanyang ito. Habang hila-hila si Shade palabas ng aking opisina, ang kanyang mga huling pagsusumamo ay tila mga huni ng isang ibang may bali ang pakpak. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang kabanata ng aking buhay bilang isang biktima ay tuluyan ng natapos sa huling pagsasara ng pinto. Bumalik ako sa aking bintana at tiningnan ang malawak na skyline ng Manila. Sa ibaba, nakita ko ang isang kotse na dumating. Ang aking ama, kasama ang kanyang physical therapist. Nakakalakad na siya ng bahagya at ang kanyang ngiti ay sapat na para malaman kung sulit ang lahat ng laban. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang email mula sa isang malaking fashion house sa Paris. Isang imbitasyon para sa susunod na Fashion Week. Ang dating multo sa mansyon ay handa ng sakupin ng mundo. Ang bawat tahi ng aking buhay ay nagbunga ng isang obra maestrang hindi kayang sirain ng kahit sinong kaaway. Tay, bulong ko sa aking sarili, habang nakatingin sa larawan namin sa aking lamesa. Hindi na tayo titingin sa ibaba. Mula rito, ang langit na ang ating limitasyon. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, ngunit sa loob ng Atelier Bola, ang liwanag ay hindi na kailanman mamamatay. Ang loob ng courtroom, 14 ng Manila Regional Trial Court, ay balot ng isang mabigat at mapanuring katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagbuklat ng mga pahina ng dokumento ng hukom at ang mahinang ugong ng aircon na tila ba humihinga kasabay ng kaba ng mga naroon. Nakaupo ako sa unang hanay, suot ang isang puting terno na sumisimbolo sa aking bagong simula. Sa tabi ko ay si Dante, na nananatiling matatag na parang isang pader, at ang aking ama na sa wakas ay nakaupo ng tuwid at may dignidad. Sa kabilang panig, nakita ko si Aling Rosa. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapang-aping aura. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang muka ay tila naging isang tuyot na lupa na pinabayaan ng ulan. Sa likod niya, nakaupo si Shade, na tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Sa harap ng mga ebidensyang ipinakita, kabilang ang mga testimonya ng mga supplier, ang mga recording ng pagbabanta, at ang mga records ng money laundering, panimula ng hukom, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang hatol mula sa langit. Binabagsakan ng korte ng hatol na guilty si Rosa Lopez sa kasong qualified theft, fraud, at money laundering. Isang mahinang hikbi ang nagmula kay Shade. Ngunit ang tunog na iyon ay mabilis na nilamon ng katahimikan. Tumingin sa akin si Aling Rosa, isang tingin na puno ng pagsisisi o baka naman ay matinding poot. Ngunit hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya nang may matuwid na paninindigan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng bawat utang na ginawa nila sa aking dangal. Nang ilabas na si Aling Rosa ng mga court officers, ang tunog ng mga posas na nagbabanggaan ay tila isang huling nota sa kanta ng kanilang imperyo. Milapitan ako ni Shade habang papalabas ako ng hall. Ang kanyang mga mata ay mas pula at puno ng galit. "Masaya ka na ba, Bola?" Asik niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Sinira mo ang pamilya ko. Kinuha mo ang lahat sa amin. Wala ka na talagang puso." Huminto ako at hinarap siya. Hindi ko kailangan ng matataas na boses para talunan siya. Ang aking katahimikan at katwiran ang aking pinakamatalim na sandata.
Hindi ko sinira ang pamilya mo, Shade. Mahinahon kong sagot. Sinira niyo ang sarili niyo nung pinili niyo ang kasakiman kaysa sa integridad. Ang puso ko? Ibinigay ko yon sa bawat tahi ng mga gown na ninakaw mo. Ngayong araw, ang bawat tahi na yon ay naging isang tanikala para sa inyo. Tinalikuran ko siya at hindi na lumingon. Hindi ko na kailangang makita ang kanyang pagbagsak dahil sapat na ang makita ang pagbangon ng aking sariling pangalan. Paglabas namin ng korte, isang dambuhalang billboard sa tapat ng kalsada ang bumulaga sa amin. Larawan ko yon. Suot ang aking pinakabagong disenyo na may titulong. Bola, the new queen of Philippine global fashion. Ang mga tao sa kalsada ay tumitigil para tingnan ang billboard at naririnig ko ang aking pangalan na binibigkas ng may paghanga. Hindi na bilang isang multo o katulong, kundi bilang isang inspirasyon. Miss Bola, may tawag po mula sa Paris Fashion Week Committee, sabi ni Dante habang iniaabot ang aking cellphone. Gusto nilang kumpirmahin ang iyong pagdalo bilang main guest designer sa susunod na buwan. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang aking ama. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Gawin mo na anak. Ipakita mo sa kanila ang ganda ng tilang hinubog ng iyong tibay. Salamat tay, bulong ko. Hindi na tayo babalik sa dilem. Isang linggo pagkatapos ng hatol, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Shade, na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang hamak na mananahi sa isang maliit na pabrika para mabuhay. Humihingi siya ng pera, nagmamakaawa para sa lumang pagkakaibigan. Hindi ko pinunit ang sulat. Sa halip, kinuha ko ang aking pen at nagsulat ng isang maikling sagot. Hindi ito tseke, hindi ito pera. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa hinggi, kundi sa sipag at katapatan. Gamitin mo ang mga kamay mo para bumuo, hindi para magnakaw. Iyan ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo. Ipinadala ko ang sulat at naramdaman ko ang ganap na paglaya. Wala nang natitirang galit sa aking puso. Tanging ang matinding hangarin na magpatuloy sa paglika. Ang bawat sugat na iniwan nila ay naging isang magandang disenyo sa aking pagkatao. Isang disenyo na hindi kailanman maluluma ng panahon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog na nagbibigay ng gintong kulay sa buong lungsod. Habang nakatingin ako sa abot tanaw, alam kong ang susunod na umaga ay magdadala ng mas malaking hamon. Ngunit hindi na ako takot. Dahil ako si Bola, ang mananahi ng aking sariling kapalaran, at ang aking kwento ay hindi na tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa walang hanggang paglipad. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noon gumuho ang toring ginto ng mga Lopez. Ngayon, nakatayo ako sa pinakatuktok ng isang dambuhalang gusali sa Makati, kung saan nakasulat sa malalaking titik na ginto ang pangalang Bola Global Fashion House. Ang hangin dito sa itaas ay hindi nakasing sakal ng hangin sa mansyon. Ito ay malaya, presko, at puno ng mga bagong pangarap. Humarap ako sa aking lamesa at tiningnan ang isang maliit na frame. Hindi ito portrait ng isang sikat na modelo, kundi ang litrato ng aking ama, si Mang Jose, na ngayon ay masiglang naglalakad sa aming sariling garden sa probinsya. Wala na ang mga swero, wala na ang putlang mukha. Ang katarungan ay hindi lamang nagmula sa korte, kundi sa kalusugan at katahimikan ng aming pamilya. Pumasok si Dante, na ngayon ay isa na sa aking mga pinagkakatiwalaang business partners. Ang kanyang dating matigas na ekspresyon ay napalitan na ng isang kalmadong aura. Bola, may balita mula sa kulungan. Simula niya habang inilalapag ang isang file. Tinanggihan ng korte ang huling apela ni Rosa Lopez. Mananatili siya sa loob ng 15 taon. At tungkol kay Shade, napatigil siya ng sandali. Tila ba nag-iisip kung dapat pa ba niyang banggitin ang pangalang yon. Ipagpatuloy mo, Dante. Mahinahon kong sagot.
Nakita siya ng ating mga tauhan sa isang maliit na garment factory sa labas ng syudad. Siya na ngayon ang gumagawa ng mga mumurahing uniforme. Nalaman namin na madalas siyang napapagalitan dahil hindi niya makuha ang tamang tahi. Ang babaeng dati ay nagpanggap na reyna ng fashion, ngayon ay hindi man lang makagawa ng isang tuwid na linya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Hindi ako nakaramdam ng saya sa narinig ko, kundi isang malalim na pagkaunawa sa konsepto ng karma. Ang kapalaran ay hindi isang bagay na dumarating ng aksidente. Ito ay isang tilang hinabi natin sa pamamagitan ng ating sariling mga kamay. Kung kasamaan ang iyong sinulid, huwag kang magtaka kung ang kabuuan ng iyong buhay ay mapunit sa huli. Hayaan mo na siya, Dante, sabi ko. Ang pinakamalupit na parusa para sa kanya ay ang mabuhay sa anino ng kaisipan na ang taong itinuring niyang basura ay siya na ngayong tinitingala ng mundo. Ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng tulong sa foundation natin para sa mga batang sastre. Gusto kong ang bawat bola sa mundong ito ay hindi na kailangang dumaan sa impyernong pinagdaanan ko. Nang makaalis si Dante, naiwan akong mag-isa sa tahimik na silid. Ito na ang sandali ng aking pagmumuni-muni. Ang pagtatapos ng isang masalimuot na koleksyon ng aking buhay. Napatawad ko na ba sila? Sa loob ng maraming gabi, tinanong ko ang aking sarili. Ang sagot ay, oo. Napatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil hindi ako karapat-dapat na mabilanggo sa galit habang buhay. Ang tunay na pagpapatawad para sa isang nukung ay hindi ang pagtanggap sa kanila uli sa aking buhay. Ang pagpapatawad ko ay ang pagbitiw sa kanilang mga anino upang hindi na nila ako magawang saktan pa kahit sa panaginip. Hinayaan ko na ang batas at ang tadhana ang gumawa ng kanilang trabaho. Ang aking kapayapaan ay ang aking pinakamalaking tagumpay. Nahanap ko na ba ang tunay na katahimikan? Habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay puro kalyo sa paglilinis ng sapatos ni Sade at ngayon ay ginagamit para pumirma ng mga international contracts. Alam kong nahanap ko na ang kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng unos. Ang bawat tahi, ang bawat pasakit, at ang bawat sipa ng tadhana ay nagpatibay lamang sa aking pundasyon. Ano ang aral na nais kong iwanan sa mundong ito? Ang talento ay isang regalo, ngunit ang integridad ay isang desisyon. Sa mga kababaihang nakikinig, sa mga taong sa tingin nila ay wala na silang pag-asa. Huwag niyo kailanman hayaan na ang inyong kasalukuyang sitwasyon ang magdikta ng inyong halaga. Ang isang pirasong tela ay maaaring gawing basahan, ngunit kung ito ay nasa kamay ng tamang mananahi, maaari itong maging isang korona. Huwag kayong maging martir sa harap ng mga taong hindi marunong rumespeto. Bumangon kayo, gamitin ang inyong talino, at ipakita sa mundo na ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay ang pagiging rurok ng inyong sariling tagumpay. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang papalubog na araw. Ang langit ay kulay ube at ginto. Tila ba isang dambuhalang gown na sumasakop sa buong Manila. Tay, tapos na ang laban. Bulong ko sa hangin. At sa pagkakataong ito, tayo ang nanalo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking handbag at lumabas ng opisina. Bukas, lilipad ako patungong Paris. Bukas, ang bawat hakbang ko sa catwalk ay magiging isang paalala ng isang babaeng galing sa putik ay kayang abutin ang mga bituin basta't hindi niya bibitawan ang banal na sinulid ng kanyang danggal. Ang kwento ni Bola ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang walang hanggang kabanata ng tagumpay, dangal, at pag-ibig sa sarili.